Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa silang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ang naglingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay masapalaran, ayon sa kaugalian ng saserdote, sila ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok sila sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunod ng kamanyan. Samantalang, nagkatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. 8 ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamangyan. Nagulat si Zacarias at sasidlan ng matinding takot nang kanyang makita ang anghel. Ngunit, sabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakilang paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalaki niya sa kanyang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang ama at ang mga anak, at panumbalakin sa daan ng matuwid ang mga suwain. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan ng Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang aking mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo, at ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsalita hanggang sa araw na magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko upang matupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit matagal siya gayong sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginamit niya, kaya napagtanto nila na hindi nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao, ang mabuting balita ng Panginoon." Sinagot ng Diyos ang matagal ng dasal ni Zacarias at Elizabeth sa ebanghelaryo ngayong araw. Sa kabila ng kanilang katandaan at kawalang pag-asa, pinakikinggan pa rin sila ng Panginoon sa kanyang oras. Madalas sa aking buhay, ako ay katulad ni Zacarias, nananalangin pero nagdududa kapag tila walang nangyayari. Ngunit, pinakita sa kwentong ito ng Diyos na ang Diyos ay hindi nakakalimot. Kapag siya ay nangako, tutuparin niya ito sa paraan at oras kung kailan ito ang pinakamainam sa atin. Paalalang huwag mawala ng pag-asa kahit tila imposible na. Tulad nila Zacarias at Elizabeth, dapat tayong magtiwala na may plano ang Diyos, isang planong higit pa sa ating hinihiling o iniisip. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil tinuruan mo akong maghintay at magtiwala sa iyong tamang oras. Tulungan mo ako magkaroon ng pananampalataya tulad nila Zacarias at Elizabeth. Isang pananalig na hindi natitinag kahit tila walang kasagutan. Naway matutunan kong manahimik, makinig at manampalataya sa mga plano mo para sa aking buhay. Patatagin mo po ang aking puso at gawin mo akong handa sa mga biyayang ihanda mo sa akin.